Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Fresh faces dito sa Miss Universe Philippines for 2026. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at saka syempre sa lahat naman na makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Oh my gosh. Alam ko lahat kayo excited. Excited din ako. Lalo na eto sa mga kandidatang pag-uusapan natin ngayon. Talagang masasabi ko in fairness ha. Ano pa lang to, mga baguhan na kandidata dito sa Miss Universe Philippines for 2026, talagang masasabi ko, oh my gosh, silang tatlo pa lang ang pag-uusapan natin. Talagang ramdam mo na magiging matindi, matinik ang magiging labanan dito sa Miss Universe Philippines for 2026. Yes! Imagine ninyo kahit nasa kabila ng mga nangyayari sa Miss Universe, doon sa mismo sa Miss Universe organization kahit nga sabihin natin ako nagkaroon ng mekos-mekos sa Miss Universe, pero tuloy pa rin ang bakbakan ng mga kandidata na gustong maging Miss Universe. Di ba? Lalo-lalo na sa ating bansa, kung sino yung gustong maging Miss Universe Philippines, parang hindi man lang na-alarma sa mga nangyayari ngayon sa Miss Universe. Talagang, ay nako, go tayo dyan. So, yan naman yung gusto ko din, na parang matuto tayong mag-move on. Matuto tayong magsimula uli. Kung nadapa tayo at hindi tayo nanalo, pwede uli tayong bumawi sa susunod na laban. Ganon. Pero syempre, ang exciting dito, kung sino nga ba yung mga magbabakbaka na kandidata, kung sino nga ba yung mga talagang maglalaban-laban. At ito na nga, may tatlong kumpirmado tayong candidates na pag-uusapan na talaga namang masasabi ko, for sure, aabangan mo rin sila. Dahil yung ganda nila ay talagang masasabi kong maganda. So, isa na nga dito, si Marian Arellano ng Tarlac. Yes! Oh my gosh! Sa simula pa lang na naging kumpirmado na to na maging candidates dito sa Miss Universe Philippines, doon pa lang sa mga nakikita kong photos sa kanya, hindi ko pa nakikitang gumalaw yan ay gandang-ganda na talaga ako dito sa pambato ng Tarlac. Sabi ko nga, in fairness, pwedeng manalo talaga at kahit anong crown, di ba? Pwede siya mag-supranational, pwede siyang mag-Miss Cosmo, pwede siyang mag-Miss Charm. Ay nako, mabuhay ang mga taga-Tarlac dahil ang reyna nila ngayon na ikukumpit dito sa Miss Universe Philippines, talagang masasabi ko, pak. Di ba? Ang bongga ng beauty, talagang sabi ko, amazing, nakakaabang ang ganda niya. So talagang sabi ko, in fairness, very Pinay. Sabi ko, ang mga taga-Tarlac talaga ayaw din magpakabog no? So meron talaga silang pinadalang kandidata ngayong taon na to na alam mong aariba. Na alam mong mag-aariba at makikipaglaro sa kompetisyon. At ang bongga talaga ng beauty niya, very Pinay. Alam mo yon? Sabi ko nga, okay. So, malakas ang Tarlac. So, tingnan natin kung ano ang ipapakita niya at kung ano nga ba ang magiging eksena niya at kung gaano nga ba talaga siya kagaling. Lalo na pagdating sa pasarela. So, yon. So, syempre, ang abangan mo dyan, marunong ba yan sa pasarela? Magaling ba ang com skills niyan? May pasabog ba yan? At higit sa lahat, syempre, yung styling niya. Sa nakikita ko sa mga photos niya, styling, swak na. Tapos yung body niya ay winner, di ba? So, kaya sabi ko, malakas yung laban ng Tarlac ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, tingnan natin, abangan ninyo yan. So, gusto ko yung beauty niya, ang lakas maka-fresh overload. Di ba? And then, ito naman, si Fatima. Oh my gosh, ang pambato ng
Negros Oriental 2026. Oh my gosh, taga Negros. Ay, gusto ko din yung beauty niya. Yung beauty naman niya maala, Sino to? MJ Lastimosa. Yes, na parang bagong MJ Lastimosa sa mundo ng pageantry. In fairness ha, maganda ang mukha at tingnan natin. So, ako, para sa akin, sa nakikita ko lang sa kanya, sa mga photos pa lang, sabi ko nga, ay in fairness, interesting yung ganda na meron siya. Pero syempre, nandoon din ako kung ano nga ba yung ipapakita niya sa competition. Kung siya ba ay magaling sa pasarela, may body ba? Ayun, yung mga ganon. At higit sa lahat, kung paano siya magpapaandar. So, napaka-importante kasi sa akin, yung isa sa mga talagang tinitingnan ko sa mga candidates, yung paandar niya, yung eksena niya. Kasi pag may eksena to, ayun ang bongga. Pero kapag yung maganda ka nga, wala ka namang ginagawa, ay nako, hindi ko yan masyado na talaga. Kaya looking forward ako sa mga candidates, sa totoo lang, kung ano nga ba yung eksena nila sa picture. Ang picture kasi na-edit yan eh. So, hindi yan yung pinaka-main na basihan ko para masabi ko ay maganda tong kandidatang to. Kailangan makita natin kung paano siya kumabog, kung paano siya rumampa, at ayun, yung comm skills niya, gaano ba kagaling, at syempre, di ba, kung paano siya e-eksena. So, isa talaga yan sa mga aabangan mo. Pero looking forward ako kay Negros Oriental 2026 kung ano nga ba ang magiging eksena niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kasi parang feeling ko, isa din siya sa mga dapat nating abangan. At yung beauty na meron siya, talagang masasabi ko rin naman, mapapawaw ka na lang ng bonggong-bongga. Kaya, let's see. Napaka-fresh overload ng beauty niya, katulad ko. Charot. So yun, looking forward talaga ako dito kay Maria Fatima ng Negros Oriental 2026. Ayan! And then, of course, ito, nung isang araw, pumutok yung balita na siya daw ang ipapadala ng Muntinlupa dito sa Miss Universe Philippines. Siyempre marami nag-expect, ay baka si Winwin to. Yun. So, pero since na may bago nang ipapadala ang Muntinlupa, hindi ko alam kung si Winwin ay saan na siya lalaban, kung babalik nga ba o hindi. So, inaabangan natin yan. Pero, syempre, yung in-announce ng Muntinlupa, yung kanilang pambato sa Miss Universe Philippines, aba, natuwa ako dahil si Adela May Marshall ang ilalaban ng Muntinlupa. In fairness sa Muntinlupa, malakas yung kandidata nila kasi kilala to. Dati siyang Asia's Next Top Models. At ayan nga. So tingnan natin from model to beauty queen kung oobra. Tandaan ninyo guys ha, iba ang model sa beauty queen. Ang beauty queen, syempre, kailangan ganda, body, beauty, and brain. Pag modela ka, ayun, magaling siya mag-pose, ayun, ganon. Pero syempre, yung minsan, yung ganda, ay hindi ganun kapak. Pero kasi itong si Adela, maganda. Oo, maganda yung makeup, maganda yung labas. So, yung register niya sa camera talaga, panalo. Pero hindi ko lang alam in person kung gano'n nga ba siya kaganda. So, hindi ko alam kung ano ang nagpa-push sa kanya para sumali dito sa Miss Universe Philippines. Pero syempre, surprising, di ba? Ginulat tayo dahil, oh my God, si Adela to, nandirito, oh, di ba? At yung transformation niya as a model to become a beauty queen, so talagang ikinagulat ko din kasi parang wow, unang picture pa lang pasabog na. At 'di ba? So marami nga nagsasabi na kung mukhang ito ang susunod kay Atisa, yung ganon. Ako naman, kung siya yung mananalo, okay lang naman sa akin kahit sino naman diyan. Basta nandoon lang ako na looking forward ako sa ipapakita nila. Siyempre kung si Atisa naka-top 5 sa Miss Universe, dapat ang goal natin ngayon ay bumalik pa rin tayo sa top 5 at manalong Miss Universe. Ngayon, etong si Adela, kung talagang pang Miss Universe yung atake niya, at makikitaan natin ng potential talaga yung galing, di ba? Yung kanyang execution, ayan yung mga aabangan natin ngayon. Kung paano makikipaglaro si Adela ng bonggang-bongga sa mga nabanggit natin candidates. But sa kanilang tatlo,
ako impressive ako sa beauty ni Marian. Ni Tarlac. Mas gusto ko yung beauty niya. Kasi yung beauty niya kasi very Pinay at saka parang ready na maging beauty queen anytime, di ba? Parang lumilevel na Siyam si Supsup, Rabia Mateo, yung mga ganong ganda. And then, dito naman kay Adele. Si Adele kasi kilala Pero, syempre, nandoon ako sa part na ano nga bang ipapakita dito ni Adele at paano nga ba siya lalaban dyan. Gusto ko yung styling, gusto ko yung unang shoot pa lang nakitaan mo na kagad na, ay potential to, ay ang ganda niya dito. Hindi nakakasawang tignan kasi nandoon na parang alam niya kung paano maglaro sa camera Kita mo yung angulo talaga na parang, okay, umaangulo si ate. So, syempre, nag-aabang ka sa kanya kung ano yung next na ipapakita niya. But for now, masasabi ko, panalo. At si Adele ang masasabi kong malaking pangalan ngayon na naririnig natin na lalaban talaga dito sa Miss Universe Philippines na kumpirmado na. So si Adele yung parang masasabi mo na, ay nako, dapat mong abangan. Ay, dapat mong abangan to. At for sure, lahat ay nagulat dahil bigla siyang sumali. At ayun na nga, di ba, sinasabi nga ng lahat, nako, mukhang si Adele, malakas ang laban. Ngayon pa lang, no, si Adela, bongga yan. And then, etong si Fatima naman, looking forward ako kasi nga, di ba, yung mukha niya, lumilevel na MJ Lastimosa, dating Miss Universe Philippines. And then, maganda din ang bakla. Perfect din yung mukha. Maganda yung mata, maganda yung ilong, maganda yung labi. So, parang feeling ko, isa to sa mga magiging contender ngayong taon na to. So, tignan nga natin kung ano ang ibubuga ng tatlong kandidatang to sa mga darating pang candidates sa Miss Universe Philippines very soon. So, I'm so excited ngayon pa lang. Nakikitaan ko na parang, okay. So, matinding labanan to. Kaya, let's see guys, di ba? Pero ikaw ang tatanungin ko, sa tatlong nabanggit natin, kanino ka nai-impress at kanino kandidata na masasabi mo, ay, pwede itong maging Miss Universe Philippines. Actually, silang tatlo naman di ba? Pero kanino kayong parang, ay, manok ko to. So, yon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.